Hello mga Abyan, welcome sa Liwat sa akong channel. In His presence, there is peace. Ako sa Liwat si Abyan Doc, magadulong sa inyo sa pagtuon, may tungod sa pulong sa Diyos, labi na sa aton nga mga tagna. Ang tigulo subong nga gabi, or subong nga panahon, amo ang halin sa norte, pakadto sa sur, pakadto sa matahong mga duta. Ini makatutok sa atong pagtuon sa Daniel 11. Isa sa pinakabudlay nga mga topiko nga ginkabig sa madamo nga nagatuon sa Biblia, ang Daniel 2, ang Daniel 11 aton pagatunan kung anong kaundan sini. Mga muyo anay kita, makadako kita sa atong mga ulo. Amay namon nga yara ka sa langit, sa amon pagbukas sa Daniel 11. Hatagi kami sa paghangop, agud nga amon mainterpretar sa nga kaigo ang amon nga mga pagtuon subong. Salamat gid sa pagbulig sa amon sa ngalan ni Jesus. Amen. Aton pagatunan ang mga prinsipyo sa pagtuon sa Daniel 11. Balik, isa na ni siya ka-review naton. Ang Daniel or ang libro sang Daniel sa kabugusan nga sa diin naghatag sa sang madamo ang klase nga tagna aton masapwan nga ang aton nga pagtuon ginasunod naton ang historicist nga interpretasyon. Bisan ang bugos nga Biblia amo ang kasaysayan halin pa sa pagtugas ang kalibutan tubtub sa pagbalik ni Jesus hasta sa bago nga langit kag bago nga duta. So ini siya historicist ang aton. Kay kung hindi historicist ang gamiton naton, daw medyo mabudlay kag hindi siya naton masakto sa iya nagakaigo mga interpretasyon. Pero ang historicist nagasunod siya sa history. Ang libro sa Daniel isa ka nagasulit kag nagasangkad nga libro. Manatisyan nyo nga sulit-sulit ang Daniel nga mga tagna. Pero samtang nagasulit siya, nagadugang ang mga detalye. Ikatatlo, naghatag ang libro sa Daniel nagatutok sa katapusan nga ginharian samtang nagasulit man siya. So mas nagadetalye sa punta pero nagatutok pagid sa katapusan nga adlaw. Ang ginharian sang Dios ang katapusan, pero ang kasaysayan naghambal nga may mga pagpakig-away kontra sa iyang katawhan kag labi na sa tanang nagakontra sa iya mismo. So aton tandaan na sa atong pagtuon sa aton sa Daniel nga libro. Sa aton nakita sa nagligad si Daniel ginpakitaan sang tatlo ka palanawon sa tunga-tunga sa una nga tuig ni Belshazzar. Si Belshazzar bata ni Nebuchadnezzar nga amo ang nagdala sa mismo sang Jerusalem. So tatlo ka damga, wala labot sini ang Daniel 2 which is apat tani kag ang subong Daniel 11. Pero diri sa tatlo ka damgo, no? Has tubtub sa tuig ni Cyrus or last nato nga pagtuon sa libro sa Daniel, ato nakita nga may tatlo kadamgo. Mas maayo gid nga aton mahangpan ang tatlo kadamgo kag makita mo nga nagasulit ini siya. So kung aton lang tawon, may mga bersikulo nagahambal which is ang Daniel 7, ang Daniel 8 kag ang aton ginatunan subong which is Daniel 2. So makita naton nga nagsugod na sila sa Persia. Dito sa Daniel 2, makita mo nga nagasugod siya sa Babylonia. Pero linear lang ato, simple lang kayo nga pagtuon may tungod sa tagna. Pero sa Daniel 7, 8 kag 11, nagasugod sa Medo Persia. Pagkatapos sa Medo Persia, makita natin ang Gresya, which is ang dason nga ginharian mismo ni Alexander the Great. Makita natin sa Daniel 7, Daniel 8, 5 to 7, kag Daniel 11, verse 3. Kag natunga ang Gresya sa apat ka general, which is makita nato nila sa Daniel 7, Daniel 8:8, kag Daniel 11:14 or 4:14. Ang nagbulo sa Gresya among imperyo sang Roma.
makita naton sa Daniel 7 bersikulo 7, Daniel 8 9 hasta 11, kag Daniel 11 15 tubtob 28. Pagkatapos sa imperyo sang Roma, kung sa diin ang mga emperor amo ang nagahari, nagbulos ang Roma nga wala na sang emperor, which is amo ang papasiya sang Roma. Kag makita naton sa versikulo 7, 8, versikulo 8, 12, versikulo 11, 29 hasta 39. Kag sa tapos sa sining Roma, sa subong arapang influensya sang papasiyang Roma, magabot ang katapusan nga panahon. Gindescribe siya sa Daniel 7-14, Daniel 8-13 and 14, kag sa Daniel 11:40-45. Pagkatapos sa katapusan nga panahon or time of the end, no, amo na siyang ikaduha nga pagkari ni Kristo, which is the end of time. So ginsaysay ina siya sa Daniel 7 versikulo 9, Daniel 8:25 kag Daniel 2:1-3. Okay, so aton tandaan ini sila tanan. Ang aton mahangpan ang pasunod sang kasaysayan sang Daniel 11 nga mas hapos kung tani matun-an paano sila nagangot sa isa kag isa. Aton makita nga sa kada palananawon mas nagadetalye kaysa nagligad nga palananawon. Ginasaysay ang eksperyensya sang mga katawhan sa Dios sa kada panag-on or kada panahon sa kasaysayan sang kalibutan. So diri aton makita nga sugod sa Persia, which is makita sa Daniel 11 kay 11 ang pagtuon naton, then ang Gresya nga nagdala sa sang Persia, so makita naton sa ang Persia sa Daniel 11:1 and 2, ang Gresya Daniel 11:3 and 4. Then napihak ang Gresya, although dagko nga mga ginharian ni na siya, pero aton matalupangdan nga sa Daniel 11:5-14 ini siya nag-refer sang Ptolemaic or Ptolemaic Kingdom kag Seleucid Kingdom. So ang iban wala ang sakop dito sa Daniel 5-14. Pero ang katuyuan sini nga maghatag siya sang detalye gid. Imperyo sang Roma ang nagdason sa Daniel 11:15-28, kag ang papasiya sang Roma Daniel 11:29-39, kag makita naton ang katapusan sa panahon Daniel 11:40-45. Si Gabriel nagpakita sa kay Daniel paano ang Dios nga ang nagakontrolar, no, sang sina nga panahon. Daniel 10:13 kag 20 kag Daniel 11:1 kag iya gisaysay kung ano ang natabo dason. So ang tatlo ka mga hari isang Persia pagkatapos ni Cyrus amo sila ni Cambyses, Smerdes kag si Xerxes. So makita nato si Haring Ahasuerus, which is amo ni Xerxes, sa mga libro ni Esdra kag ni Esther. Kag si Darius nagtilaw sa pagdalasa sang Gresya pero napirde siya sa marathon. Si Xerxes nakalabuot sa Athens pero napirde siya sa iya. Actually diri nato nakita nagsugod ang word nga marathon, no, sang isa ka nagadlagan, no. So pero napirde ni ang mga Persian kings sa panahon nila. Okay. So nalipat ang ngalan ni si basta runner ni siya. Pero napatay ni siya sa sigid na dagan, pero nagdaog gyapon ang Gresya bisan jutay lang sila. Kung paano atong mga hari kinpakilala kasubong sa mga propesiya ni Amos. Sa mga tagna nga ina ginpatawad sang Dios ang tatlo kasala sang isa ka hari or isa ka ginharian, pero iya pagasintensyahan bangod sang ikaapat nga sala. So magatuon kita may tungod sa Gresya. Okay, nagsugod na kita sa Persia, naperde ang Persia sang Gresya. So
ang mga taga-Hellenic nga mga estado nagunya og yun kontra sa kay Xerxes. So ang Gresya nangin mabakod nga nasyon nga nagpierde sang Persya sang 150 ka tuig sa pagkatapos sina. So si Philip sang Macedon nagdala sa Gresya kag Macedon kag mag-isa nga nag-isa. Ang iya anak nga si Alexander the Great, which is amo ining picture naton, nagasugod sang pagpangdalasa sang Persya sang 323 AD. So ato no talupangdan nga ang iya imperyo sa ulihin natunga sa apat kadalagko nga mga ginharian. Ang Seleucid nga imperyo, ang Ptolemaic nga imperyo, ang Greco-Bactrian nga ginharian which is under sa kay Cassander, kag ang Indo-Greek nga ginharian which is under sa kay Lysimachus. Okay? So ato na talupangdan diri sa kasaysayan nga ang Dios ang nagbuot sang kasaysayan. Iya ginhambal ini nga mga hanabo sa pila ka siglo nga dugay na. So aton pagatun-an ang mga Ptolemies and Seleucid, kag ang mga Seleucid. So ato makita ang hari sa norte kag ang hari sa sur nagarepresentar sa nagkalain-lain nga mga hari kag mga ginharian tubtob sa katapusan sang mga panahon. Amo nga ang pagkapakilala sa ila nagalain-lain samtang ang kapanahonan nagaabot. So makita mo nga na-confuse ang madamo sa pagtuon kay sa Biblia labi na sa norte kag sa sur sa parte sa Daniel 11. Sa una, ang hari sang sur amo ang dinastiya sang Ptolemaic which is amo ang hari sang Ehipto. In other words, ang Ptolemaic. Ang hari sa norte amo ang dinastiya sa mga Seleucid nga ang hari sa Syria. So ato makita ang Palestine nga amo ang ginapromisa nga duta para sa Diyo nabutang sa tunga-tunga sa duha ka ginharian. So medyo napihak sila. So si Antiochus the fourth Epiphanes nagtilaw sa pagdala sang impluwensya sang Gresya sa Israel. Ang Maccabis nagrebelde tungod sa sini. Kag ang Israel kag Roma nagpirma sang kasugtanan sa pagpabuliganay sa isa kag isa. So ato na notisyar nga sa ulihi daw wala nato na kita ang Greece except nga ang influensya is ang words, ang ilang nga mga na-notice nyo nga ang original language ang ato New Testament is Greek. Kay tungod nga iya under siya sa influensya sa Greek. Pero nga nangin Roma sa panahon ni Jesus. Bangod nga ang Roma amo ang aton aninis karon no nga naperdi ang Greece. Bisan itry tani na Antiochus the fourth Epiphanes sa pag-influensya sa Israel. So, ang nagbulos ang imperyo sang Roma. Madamo sang mga katawhan kag hinabo sa imperyo sang Roma sa panahon ni Jesus nga namitlang sa mga bersikulo. So, kung ato makita nga Roma ang ginatukoy sini, isa ka man og pasaka sa mga buhis. Of course, ang una sa mga taxation. According sa Bible, ang Roma, si Caesar Augustus, ang iya census nagpakadto sa kay Jose sa Jerusalem, sa Bethlehem. Na-notice nyo, si Jose kag si Maria, gabusong si Maria dito siya sa ginbata si Jesus sa Bethlehem, dito sa isa ka stable. Kag ang rason nga ara sila sa Bethlehem, bangod panahon na ato sa pagbuhis. So ini siya nga teksto which is verse 20 nag-refer siya sa Roma. Apang mag-abot siya sing mahidaiton. In other words, manghalit siya. So sang si Tiberius Caesar, si Jesus nalansang sa iya pagdumalahan. So diri nga time si Jesus nalansang. So Roma gyapon. Kag sa mga kusog sang baha, lambason sila sa tubangan niya. Huo, ang prinsipe man sa katipan. Makita natin sa versikulo 20.
Ang Israel hindi na nangin nasyon halin sa 70 AD. So in other words, nag-refer gid ini siya sa Roman Empire, which is emperor pa ang nagadumala. Ang Daniel 11:27 kang 28 nagalarawan sa pagtubo sa iglesia halin sa pagdumalahan niyang Constantino. Si Constantine isa ka emperor niya, kag paagi sa iya nadula ang pagingagubot sa mga Kristiyano dito sa Roma sa sani nga tinion. Pero ang pagbaylo halin sa pagano nga Roma tubtob sa pasiya nga Roma hindi matabo tubtob 538 AD kay wala pa mag-abot ang katapusan sa natalala nga tinion. Okay, atong ginhambal kay wala pa na maabot ang katapusan sa natalala nga panahon. Rin siya sa teksto. Kag ini siya nagahambal kay ang 538 AD the first time kung sa diin nagapungko si Vigilius sa trono, no, Pope Vigilius, the first pope during siya time period nga sa diin amo ang union of church and state. Ang hari sa norte nagbaylo sa siningation, nagarepresenta siya sa isa ka politikang religyoso nga gahom. Ang gamay nga sungay gusto magsuhot sa lugar sa Dios. Okay, so sang nag-transport ni na nahimo ng papasi sa Roma, sa una imperyo pa lang nga Roma, ang sanctuary gintagbong. Okay, ang adlaw-adlaw nga sakripisyo ginpangkuha kag ang kangilaran nagadulong sang kapayan magaabot. So makita naton nga gin-assume gingamit niya ang functions nga paghimuon ni Jesus Christ sa most holy place. Ang tanan matuman sang imperyo sang Roma kag ang pag-atake kontra sa langitnon nga sanktuarya paghimuon sang papasiya sang Roma, which is true kay nagapatunga siya, which is sa una ang Diyos na karon si Jesus sa mga nagpatunga, then nagpatunga ng Roma. So ang natabo subong is siya ang nag-assumer, which is wala man naghatag authority ang Diyos nga siya ang magahimo sini. So makita nato na sa Matthew 24:3 kag 15, no, kag sa Lucas 1:7 kag 20. Ang atake kontra sa tawo sang Diyos sa gintalana nga panahon, which is verse 35, amo ang paghingabot nga nagluntad sang 3 kag 2 nga tuig halin sa 538 tubtob 1798 AD. Okay, nga masilig nato dati sa period of 1260 years. Okay, ang iba siningat tiyempo nagsugod ang papal rule kung sa diin ginatagan sang blessing sa Pope. Nadula ng Imperial Rome, which is ang Pope amo ang maghimo sang political affairs sang nasyon. Kag nauntat ining political affairs sang Roma sang 798 sang si Pope Pius VI gindala sang Pransya, which is a total period of 1,260 years or 3.5 katuig, which is prophetic ini siya, no, pareho lang na sila. Ang ibang Kristiyano ginpangpatay, makita basahon nato sa verse 31, ang iban naluwas, which is verse 34 sang Daniel 11. Pagkatapos sa union of church and state, amo ang katapusan sang panahon, hindi ni siya ang end of time, kundi the time of the end. Ang katapusan sang panahon, which is makita nan sa Daniel 11 verse 40, nagasugod sa 1798 AD, which is ang Pransya nag-atake sa papasiya kag ginkuha ang politikal nga gahom sini. So si Pope Pius VI ato sang 1798 nagsakto gid kun idadak mong 1798 sa 538 kung sa diin gintukod ang union of church and state, which is si Vigilius ang first nga pope sini. So makita naton nga 3.5 years
prophetic time na siya. So that is 360 times 3½ equals to 1,260 years. So i-deduct bala ang 1978 minus 538 equals 1,260 years. So amo ni kalawig sang panahon nga sa diin nag-union ng church and state. Pero ang Pransya mismo nga nagatinguha man nga magdominar sa kalibutan, ginatake ang propesiya kag ginkuhaan niya sang political nga gahom. So makita naton sa Bugna 11:18 ang Pransya nagarepresentar sang Ehipto, which is isa ka simbolo sang gahom nga wala nagapati sa Dios. So sa panahon nga maayo ang iya piras, Bugna, which is makita sa Bugna 12:17 o kon 13:3, ang hari sang norte mag-aatake sa nabilin o kon ang remnant nga amo ang istar, no, sa mahimayaon nga duta o kon ang glorious land, which is amo mismo Israel, nga amo ang Mount of Zion. Okay. Or amo man ang Zion, which is makita natin sa Bugna 14:11. So pero makita natin sa Daniel 11:41, makita natin ang mahimayaon nga duta nga term. So amo ni mga pasunod. Okay? So aton mabalan nga madamo ang mag-intra sa nabilin o kun ang remnant, which is nagasimbolo or sa simbolo among Edom, Moab kag Ammon. Sa aton nga panahon subong wala naman ni ang Edom, Moab kag Ammon, pero nagasimbolo siya sang mga nag-ilintra nga wala na intra sa Israel. So sa verse 41, sa panahon nga ginawali ang tatlo ka mensahe, which is gakatabo subong, which is sa aton sa Bugna 14:6-12, iwali ang tatlo ka mga mensahe gindala sa mga anghel. Although ang meaning sa angelos dire mga messengers, so which is literal messengers among tawo nga kahibalo sa kamaturon, lalo na sa three angels message. Pero sa kapihak sini ang hari isang norte mag-upod sa iya kaaway sa tatlo man kaalyado, which is makita naton siya verse 43 sang Daniel 11 kag sa Bugna 6:3, magtipon sila sa damo nga mga tawo, or kung sa Revelation makita naton kadagatan, o kung ang Bugna kadagatan means people, sa pag-atake sa mga nabilin. So ang remnant atakihon nila, pero sila pagagubon sa ikaduha nga pagkari ni Kristo, which is wala pa natabo. That means nga verse 45, okay, kay amo man lang ni ang teksto nga mahatag sa aton sa Daniel 10, Daniel 11 verse 45, Bugna kag Bugna 16:15-21 nagatukoy sa ikaduha pagkari ni Kristo, which is a coming sang Dios, amo ang pagsunog sang tanan, which is nga makasasala. Okay, gina-refer nato ni sang makasasala. So aton makita nga amo ning katapusan sa mga panag-on. Mag-alyado ni ang sapat kag tatlo sila magpakita sang ilang pwersa, pero wala sila sa mahimo sa ikaduha pagkari ni Kristo. Now, diri sa Daniel 11 ato na makita nga sa nga isa ka pagsulit sang pasunod sa Daniel kapitulo 7 kag kapitulo 8, pero mas detalyado siya. Pareho sila sa nagsugod sa Medo-Persia kag nagatapos sa uli mga adlaw sa mga amuman nga amo ang pagkari ni Kristo. So kung amoy ni ang pagkabig sa Daniel 11, mas mahangpanta ini. Madamo ang nagahimo sang interpretasyon nga wala sing pagkonsidera sa Daniel 7 kag Daniel 8. Kag paagi sini, madamo sing lakang o kun gaps ang interpretasyon. Ang libro sa Daniel nagasaysay nga ang Dios amo ang nagkontrolar sang kasaysayan. Indi na kita maghimo pa singbo, indi buot silingon sang Dios. Mapasalawan gid ni. In fact, si Napoleon Bonaparte iyang ginkontra siguro ang tagna
pagkontra sa tagna, pasalawan gid siya. Kaya among gid ang ginahambal sa tagna, kag simple lang pamaagi sa Dios. Snow, rain, mga winter, no, paagi sina. Okay, nga ang tao ba lang nagapadala siya kay ang Dios man. But silingon nga ari kita sa sini nga panahon kay wala pa ang pagkari ni Kristo or ni Hesus. Kinahanglan nga magpangaman kita sang sini nga panahon aton man sundon kung ano ang ginahambal ni Hesus paagi sa iya nga pulong. Okay? Mga muyanay kita sa pagtakaw. Salamat o Diyos sa pagbulig sa amon, sa paghangop sa libro sang Daniel 11. Buligi kami nga magbatinamanon sa imo, kay sa amon kaugalingon wala gid kami sang mahimo. Sang sarang mahimo, kag kami nagasalig sa imo. Hatagi kami sang dugang nga paghangop. Ang amon mahangpan ang imo nga plano. Sa amon bastamlag, ini ang tanan amon ginapanghayo sa ngalan ni Hesus. Amen. Hindi naton pagkalimutan ang pag-share, pag-like, kag kung gusto mo sang dugang pagid nga mga topiko, ang aton pag-subscribe, no, para matun-an pa nimo ang pasunod sa mga topiko nga aton pagatun-an. Good day, kag until next topic. May God bless you.